Good morning mga ka-grow mo yan. Ayan. So ngayon papunta tayo sa ating bukid. Ayan, para i-check yung mga binhi kung nag-germinate ba siya. At para maisabog na ngayong araw, may tanim na dun sa ating kama ng mga punla. Tingnan natin yung sako kung okay ba siya. Tara, samahan nyo ako. Ito na yung mga binhi natin mag-grow mo yan. Hindi naman medyo natuyo yung dayami. Bakit umihigat yun? Tanggalin na lang natin itong mga dayami. So may mga kinumission tayong magsasabog dito, mga samahan din natin sa bukid. Check natin kung okay ba yung pagkaka-germinate nitong isa. Sagpay lang ano? Sagpay lang. At tinitignan na nga namin yung punla dito. Kasama yung pinsan ko na may bukid din sa kabilang part ng aming bukid. So tinitignan namin kung nag-germinate nga siya. At tama, nasa 90% yung germination rate ng ating binhi. So that's good po para sa ating pagtatanim o pagpupunla. Nag-usap-usap na rin kami tungkol sa mga magandang gawin dito sa aming binhi, na hindi siya pwedeng magtagal dahil baka magdikit-dikit na siya. Ito nga pala yung itsura ng binhi, nasa 90% yung kanyang germination rate. So maganda naman siya, kaya dapat may isabog na ngayong umaga para hindi siya lumutang kapag isinabog na. Hello, good morning Kamarites. Andito na naman kami sa bukid. Magsasabog kami ng punla. Ayun na si Paring Tolets, nagbuhat na ng binhi. Ito na rin si Fred, magsasabog sila, Kamarites. At dito nga ibinigay ko muna sa nanay ko yung cellphone para siya yung humawak. Ito rin yung anak ko. Nagbuhat rin siya ng isang sako, Kamarites. Tingnan nyo. Ayan na siya. Nagbuhat din ng isang kaban. Ito na siya. Yun, Kamarites, yan na siya, Nabayan tayo ng Panginoon, mga Kamarites, at gumanda naman ang ating ani. At ito, umuulan na para makaumpisa na tayong mag-prepare ng ating tatamnan. Ito naman yung part ng pagsasabog kung saan sinisigurado nating pantay-pantay ang pagsasabog para maganda yung tubo niya at maganda rin yung pagkakabunot ng ating mga magbubunot ng punla para sa transplanting. So ayan, kasama natin yung si Manong Tolit siya kasi si Manong Fred at sila yung magsasabog dahil sila yung magagaling dyan. So aralin na rin natin sa susunod mga ka-grow mo yan. Ayan guys, so iwan ko na sila. Ayan, sila na yung magtatapos dun sa pinupunlaan. Ayun, ganun lang yung sa preparation ng ating palay hanggang sa mapunla siya. So kapag nakapunla na yan, within 1 month, doon na natin siya pwedeng kunin para i-transplant naman. So bakit nga ba importante yun? Malalaman natin sa susunod na mga vlogs. Ayan, so just like, follow, subscribe, and share my video. Salamat po!